sa ginatawag nga the armor of God para ni sa mga Kristiyanon. By the way, ang meaning sa Kristiyanon mao ni karon ang mix. So gakwa na kung una-una ba kung asa mo start paano siya i-drive out ana sa level of understanding nato ug unsa bang naa sa imong una-una. Masubong kani nakakaton na sila. Now, may ginatawag ba unsa mang Christianity? Kay kasagaran din nga nata sa Mindanao, pag dili ka Muslim, Christian ka. Munang kumbaga pa broad kayo nga kuan nga definition sa Christianity. Paano na karon ang mga Buddhist kay dili pud sila Muslim? So dili man sila Christian, Buddhist man na sila, mga Shintos ana, mga Hindus. So ang bot pasabot sang Christianity kay dili siya religion. Kung sa bagay mag-fill up ka sa mga papers, pangutana din na unsa imong religion. Ana. Well, wala gin-define ra ang Christianity. Nga kung sa bagay ang Christianity is mao ang pakigrelasyon sa Dios, sa God the Father, pinaagi sa pagtuo kang Jesus Christ. Ang pangutana na po, unsa imong tuhan kang Jesus Christ? Kay daghan man gato kang Jesus Christ, para sa karon si Jesus Christ tao lang, prophet lang siya or something somewhat tina. Well, magtuo ka nga si Jesus Christ is God. Siyang persona nga he is God. Kag siya nga work ginasulti nga sa iya nga work dito sa ibabaw sa cross nga gibayran niya ang imong mga sala, ato ang mga sala, past nga sins kay all man, tapos present nga sins kag future. So gibayran niya ang ato ang tanan nga mga sala. Ug guman niya na namatay sa unod sa purpose nga makonquer niya ang kamatayon. Mao na nga natay siya sa unod physically, tapos 3 days after nabanaw siya. Tapos nikayab siya sa langit. Ug naa siya sa tuo nga kamot sang Dios nga Amahan. Kay nagatuon kita og Trinity dinhi. Nga kung sa bagay sa pagpadayon sa pagtuon, magatuon kita sang Trinity. Dili kita nagato oneness, Trinitarian. Muna nga mabalik ka sa mga original nga lingwahe. So sa pagtuon ni ana, by faith lang, natawag nga by faith alone in Christ alone, mao nang salvation. Walay uban nga pamaagi ang tao maluwas kundi pinaagi lang sa pagtuo. Meaning to say nga ang object of your faith is the Lord Jesus Christ. Dili sa imo nga work. Kay pinaagi sa natawag nga human work, walay tao nga maluwas nga how good you are sa tubangan sa Dios nga comparing sa work ni Jesus Christ sa cross. Mao na nga sa Bible nagasulti da 150 times ana by faith, believing, trust kay the Lord Jesus Christ. Kas na sa Acts 16:31, believe on the Lord Jesus Christ and thou shall be saved. Magtuo lang kang Jesus Christ. Mao nang ang clarification, unsa imong tuan kang Jesus Christ that thou shall be saved. Amo nang pasabot. So mao na nga masabtan nimo ang pulong sang Dios, no? Na sa ginatawag nga clarification. Now, sa ato nga pagsugod kay amo mao ni jud nga ato ang kuan ron kaning ato ang na-prepare the armor of God. Sige lang, musingit lang ta sa mga ginatawag nga doctrine of salvation. Kung sa bagay, nagtuon naman kami rin doctrine of salvation, halimbawa redemption, sanctification, glorification, reconciliation, tanan, ang mga 12 vitals nga pagtuon sa doctrine. Well, kay mao na atong preparation karon sa pagtuon, mao ning the armor of God, no? Nga sa atong nga pagsugod magka-pray ta isa ka butang sa nakakatuon siksi mo kagalingon if necessary nga na something to confess, i-confess dili sa repentance kundi confession, name it, cite, acknowledge your sins. Pagkahuman sina pagpasalamat sa Ginoo, then igaboy sa nako ang prayer. Sige, let's pray. Sa imo lang amay, salamat kayo sa mga higang ginatag ni mo sa amon, mga opportunities to learn of knowing the who Jesus Christ is. Kani nagampo kami sa teaching ministry kang confirmation ka the Holy Spirit sa pag-enlighten sa amo at the same time Father nga sa din nga imong the Holy Spirit will act as a human spirit
for understanding kuno sa mga pagtulunan. Bisan Ginoo nga we are praying po sa ginatawag nga spiritual IQ kag spiritual understanding. Kani sini nga mga privileges kay imo ginangop tanan sa imong grasya lang Dios sa imong pamagi. Ginampo pinagis ngalan Jesus Christ. Amen. Hey, the armor of God. So makita siya sa ang first part nga armor of God. Okay, naman ta sa sinawingan. Makita sa Ephesians chapter 6 verse 14. Kaya na naman rin mga verses na nanidri ako. Ephesians chapter 6 verse 14. So nakita ginatawag nga comparative studies, no. Nga kung unsa man nga version ang naa sa imong Bible, gina-compare nato na natong na sa comparative studies. Kay remember kada version sa imong Bible, King James man na siya, NASB man na New American Standard Bible, NIV, New International Version, ESV, English Standard Version, TLB, The Living Bible, o unsa man na klase. No. Gina-compare nato na siya balik sa original nga lengguwahe. Original nga lengguwahe buot pasabot nga ang New Testament gisulat na siya sa Greek. So dira ka mo base sa Greek comparing sa lain-lain ang mga translation sa mga Bible. Kaya nagkalailayan ni siyang buti pasabot. Halimbawa di karon unsa man imong Bible din na. Halimbawa sa Cebuano, ang quadri is bugna. Nakalimot ko sa usa ka bahin kay duha ka klase ang gitranslate nga Bible sa Cebuano. Ang isa ni is bugna. So makita sa Ephesians 6:14 nga busa manindog kamo. No? Manindog. Murag simple lang kayo. Pagkauman nga binaksan ang inyong mga hawak sa kamaturan og sinul uban sa kutamaya sa pagka matarong. Ano pagpronunsa ni kutamaya? Kuan ba lalong kayo siya? Kutamaya. Sige. O gani, sige daw. Panalipod. Breastplate man siya. Panalipod sa inyong dugan. Pero ang iyang translation, kung itangdi nyo nimo sa eksakto nga pamulong, mas tama ni ginis ko kay buti pasabot din nga busa, unsa to? Primero nga pamulong? Pangandam kamo, stand firm. Pangandam murag preparation pa. Kay ang ginabutan din ni halimbawa sa English, stand firm, therefore. So may ara therefore nga ginatawag nga word of conclusion. Therefore. So pag stand firm kamo. Finally, be strong in the Lord and in His mighty power. 6:14? 18 pala to. Okay. Ba to lahi jud. Lahi jud siya. Stand firm then, with the belt of truth buckled around your waist, with the breastplate of righteousness. Okay. So, kay diri manggod siya human na. Kani sa remember. Pag stand firm nimo sa kaligunan nga mo barog ka. Ganan ko sa paggamit sa ginatawag nga mo barog nga nagatindo ka ba nga murag forward stance ana. Kay kaning senaryo manggod ni nga gigamit ni Paul nga kanang military type. Iyan ni sa Roman Empire. Remember nga sa unang nga panahon, kinusganay yun na. Mga tao dito sa una, mga lalaki, dili dagkoktihan. Mga masila na sila. Sa bisan pa sa ilahang normal nga lifestyle as civilian. Kaya ang ilang pangaboy dito, mano-mano jud pirsahanay. Lahi ron nga armalite ka, no, unsay imong armas din na, no, wala na kinanglan og pirsa kayo. Ilaha dito kanang baruganay jud. But pasabot, kay ang ilang man nga pakig-away pinaagi sa espada, tapos pana, tapos kanang bangkaw. So nakita nyo ng pelikula nga katong 300 itong mga Spartans.
Oh, mao nang kuan pakig-away dagkuanay. Dili ka pwede dito payat ka, gamay kag lawas, o di ka taba ka, di ka pwede. So kinos ganay jud na, mao na nga ligo na. So under training sila. Ang Cebuano dinhi mas maayo pa pres karon sa ako nga version gisulod dinhi. Nga binaksan man gud ang gisulat niya diri nga binaksan. Tapos dito gay na kaili nga Cebuano kanang unsa pa kanang isuot pa. O ang bakos isuot pa. No. Tapos diri sa Ilonggo isuksok. No. Pero ang pagbarog nila dinhi, kumpleto ka na sa ginatawag nga full armor of God. Kumpleto na. No. Mao na nga makabarog sila. No. Kay kani manggod siya, remember nga kani siya is command. No, to stand sa pulong nga estime, oris active indicative. Ikaw mismo nga Christian, mao ang mubarog kay nganuman kani siya is in active voice. Ako di kay by the way, sa eskwela ko, high school, hate kay na ako na ang English nga subject o Filipino. Pero sang nag-eskwela ko, seminary nga nag-take ko, siyempre may naay Greek nga, kanang subject. Na-challenge ko, doble kayod. Sa mga grammar, doble kayod. Now, kaning dili oris things, kundi kaning active voice, ang Christian mismo, mao ang mubarog. Meaning to say nga, ang decision making, ang responsibility na sa Christian. Kag remember nga mahimo kang Christian by believing the Lord Jesus Christ. Sa iyang persona, kag sa iyang work sa cross. Sa iyang persona nga, He is God. Well, kung magkaon kita sang ginatawag nga the essence of God or ginatawag nga Trinity, si Jesus Christ is God, man. Base matingala mo nga ang Christianity o ang pakigrelasyon sa Dios nga Amahan mao ang pagtuo nga si Jesus Christ is God. Pagkahuman ginbayran niya ato ang mga sala as man. Gibayran niya ato ang mga sala tapos namatay siya sa unod as man. Si Jesus Christ. Kaya na declaration sa Bible dira nga si Jesus Christ is the Son of God. Kag He is the Son of Man. Son of God, meaning to say nga He is God. Kag He is Son of Man, meaning He is man. So sa pagtuo din na kan Jesus Christ, nga siya is God, siyang persona kag siya nga word. Nga sa iya nga work nga gibayran niya tanan nato mga sala. Mao bitaw nga kung makahimo ka sang sala, i-confess na lang nimo, meaning to say i-cite, name it, acknowledge. Amo nang pasabot sa confession. Admit. No. Natawag na siya nga post-salvation sin. Kay nga naman, kay human na ni Jesus Christ na bayaran ang atuang mga sala, past, present, kag future. Human na dito sa ibabaw sa cross. So gina-admit na lang nimo nga kana nga sala nga gihimo nimo, gimbayran na ni Jesus Christ sa ibabaw sa cross. Mao na nga i-confess na lang. I-confess. Dili repentance. Well, isa na siya ka-part sa pagtununan ang ginatawag nga repentance, no? So, isa kabutang kay kanisa is homologio. Kanisa is kitanoia. Opo ni tanoia. So, mao na nga sa pagtuo nga si Jesus Christ, nabayad sa itong mga sala, nabanaw, namatay siya sa unod, nabanaw sa katulong adlaw, nakayap sa lang itong yaras toong kamot sa Diyos nga Amahan. Mao na yung work as a man sa ibabaw sa cross. Now, naa kay privilege sa pagsulob ni aning ginatawag nga the armor of God. Kay ngano, para lang ni sa mga Christians ang armor of God. To the point
nga mahimo ka nga winner believer. Once nga walay kay sulob ni ani, dili ka makaupos o dili ka maka-stand firm batok sa imong kalaban. Ang pangutana, si kinsa imong kalaban? Nga regardless sa mga sitwasyon sa kinabuhi. Hinudom mo nato nga kaning kalibutan puno kay nig problema. Natawag ni siya nga cosmic system. Ang ato ang cosmos. Cosmic. Cosmos. Puno kay ning problema ang atong kalibutan. Normal ang problema dinhi. Mao gani nga kung wala kay problema, kay normal ang problema dinhi. Kung wala kay problema, abnormal ka. O tanwa ng mga buang dito sa mental hospital. Di ba mga abnormal na siya, walang pakialam na. Kung tripping yan nga, di mo kaon, bisag 24 hours, di mo kaunay na. Wa na sila pakialam, ni kinsa din na ni ano. Pero kung normal ka, magka-problema ka dyan. Bisan magkinaunsa. Sa unsa, to what degree man nga problema ni mo nga, to maximum ba or minimum nga problems, may problema ka dyan. So normal na. Pero sa Christians, maoning ato ang pribileyo nga sa ginatawag nga the armor of God, nga mahimo ka nga winner believer in spite sa mga hitabo diri sa ibabaw sa kalibutan. So meaning to say nga, ang focus nimo mao sa ginatawag nga Christian life. So para na siya sa mga believers of the Lord Jesus Christ, nga sa iyang persona kag siya nga work. So sa to pa, plus diri sa to aron nga ginatawag nga Christian country, no, sa ginatawag nga quote in nga Christian kuno, pero tanan naa sa ginatawag nga failure silang kinabuhi. So dili tinuod nga Christian. Mao bitaw nga wala ko gamater nga unsa man kadaghan ang mo appeal, unsa man kagamay ang mo appeal, wala na sa kuha. As long nga positibo ka lang sa pagtuo sa kay Jesus Christ for salvation. No. Mao ning una sa pagtuo nga si Jesus Christ for salvation. So by faith lang, pagkahuman ni ana mao ang Christian way of life. Faith plus work. Kay ang focus sa salvation is the Lord Jesus Christ, siyang persona, pag siya nga work, that is for salvation. Ang focus na po diri sa faith plus work is Bible doctrine, the Word of God. Hangtod sa maabutay kita sa rapture or sa physical death, sa kamatayon. Mamatay man jud ta. Di ka kabot og 100 years old, 150 years old, mamatay jud ka. Kung dili sa disgrasya, dili sa sakit, sa pagkatiguang, matiwas jud. Pero sa mga studies karon, kada adlaw we are getting closer sa rapture. Mao nang ginapangandam tungod sa mga hitabo sa tibuok kalibutan. Ambot lang siyempre gapalo up ko sa mga YouTube. Wala lang ko po nakapangutana. Ambot po nang na-rebuild ba nila ang third nga templo sa Jerusalem karon? Amo nang wala na ako makuan. No, kaya mo nang gamiton sa kuan ko no kaning sa ginatawag nga sa tribulation. Okay, active voice. Nga kani mga parapanalyas nga sa diin nga maka-stand firm ka, ikaw mismo nga magtotoo ang mubarog nga sa atong desisyon, we are responsible sa pagbarog as a believer of the Lord Jesus Christ. Meaning to say nga ang Dios wala nagakontrol sa imong kinabuhi. Wala. In every life situation, you are responsible. So ginatawag nga kung na may cause and effect niya na, ikaw ang may responsibilidad niya na. Siyempre na yung mga pagtulunan uban nga ang Diyos ang gakontrol sa kinabuhi sang tao. No. Dili. Naa kita in active voice nga ikaw mismo nagakontrol in every decision. Bisan unsang nasulti ni sang ginatawag so-called Christians nga Ginoo,
kontrola akong kinabuhi unsa akong himuon ron unsa na. No, dili. Kay kun ang Dios magakontrol sa kinabuhi sa usa ka tao, in the first place sa salvation tanan luwas. Remember nga dili gusto sa Dios nga ang nga may naa nga dili maluwas. Gusto niya ang tanan maluwas. Kag ana gina-present po nila nga usahay nga God is love. Unsa may God is love? But mo pasabot ba nga walay dili maluwas, ang tanan nga tawo maluwas? No, dili. Mag-violate na siya sa ginatawag nga the essence of God o sa characteristics ng Diyos, sa attributes ang pagkakinaiya sa Diyos. Kaya ang salvation is by faith alone lang, in Christ alone. Karon kung mapaimpyerno ang tao, na ako'y nasugata na ba nga kagawad namo sa barangay, nga dito sa namatyan, sulti niya, wala dyan na mahimo kay kabubuton sa Diyos. No, dili na kabubuton sa Diyos. Karon kung mapaimpyerno katong tawana, kay dili gusto sa Diyos nga naay mapaimpyerno, kabubuton ba dahil sa Diyos kung mapaimpyerno tong tawana nga nangamatay? No, dili. Isa na kabutang sa ginatabong nga cause and effect. Halimbawa ron kung sige siyag inom, tapos walay kaon, tapos nagkasakit siya, unsa man cirrhosis, hipa, tumor. Kinsa ba'y naghatag ni atong sakit niya? Ang iyang gihimo. Ang iyang gihimo, mauna naghatag sa iyang sakit. Pasang ka na mga disgrasya, mga collision nga mga hitabo. Cause and effect na ilahan ng desisyon. Kay kung ang Diyos nagkontrol, kana sila dili na sila mga disgrasya, dili na sila mga matay, or sa isa pod ka point nga sa eternity kana sila tanan palangit. Pero dili na ay dili maluwas. Well, naana po na kita na ay ginatawag nga another na po na siya nga mga lessons, no, sa ginatawag nga angelic conflict. Okay. Kana siya is natawag na siya nga active voice. Asa na to? Active voice. Kay kana siya is stand firm. To stand. Active voice. Kaniday. Active voice. Okay. Kay apel man ko ni recording. Actually, makita nyo sa YouTube. I-type mo lang dira ang Nestor Sihera. May mga doctrines din na. Sa YouTube, makita nyo din na. Tapos, naalis siya sa aorist tense. Kung sa bagay, sa English, wala man good ni aorist tense. So, nagadig up lang ko din sa mga kanang grammar purposes. Okay, mga estudyante man mo, no? Estudyante, okay. Sa grammar purposes. Actually, kung magtanaw ka sa sa tenses sa English, siyempre past, present, future, no? Ambot ko na by siyempre na perfect tense, imperfect tense, pluperfect tense. Sa ako lang kahibalo. Pero ang but na ko ipasabot kay sa English walay aorist tense. Wala. Kaning aorist tense, kinatawag na siya nga punctiliar action or one-time event. Kaisa lang na may tabo. Now, kaning mag-stand firm ka, kaisa lang ka mo barog, ana. Pag kumplito ang imuhang paraparnalyas sa ginatawag nga the armor, nga iya sa Roman soldier. Ginrelate ni Pablo sa Roman soldier, kay ang Roman soldier ang ilahang mga gamit sa warfare epektibo kaayo. Amo na nga nakungkir nila almost sa kalibutan. Kay ang epektibo kay ilang paggamit. So kanisa is in aorist tense, kay isa isulob. Dopras gud sa mga bombero. Kanang mga bombero sa ilang training bisan pa sa mga military, once nga naay kalaban na o di ka naisunog, halimbawa sa bombero, tapos tuwa sila sa ilang quarter nga nagapahiyahay kay siyempre wala sila walay sunog. Pag alarm na nga naisunog,
automatic na kuana kanang in order ang ilahang pagsuot ana, diretso. In other words nga paggawas nila pagsakay nila sa fire truck, full uniform na. Mo na ilang pagsulob. Dili na una ang sapatos, ang boots kaysa pantalon. Dili. So naa na sa ilang training, sa ilang mentality nga pag-alarm automatic na unsa ang sunod. Kung baga pa naka-file na. So one pack, sunod taak na. Kay kung sa sulti pa sa kwan ng mga superheroes, kay kung sa ang iyang brief na sa gawas, mahimo siya si Superman. No? So sunod-sunod na same gyapon sa military. Nauna jud ang butanin mo ang brief, tapos pantalon, tapos butas. O di ka may napay medyas, tapos boots. Same gyapon nga paggamit dinhi sa Roman Empire. Mao na nga ang una dinhi nga ginbutang ni Pablo. Ang una niya gibutang dinhi is sa 14. Unsa man? Ang bakos, ang belt is truth. Ang una diri is truth. Sa aton pa, ikaw nga Christian, pag wala kay truth, di ka kabarog o kung makadipinsa o kung makapamatuod sa imong pagka-Kristohanon. Well, si Dr. Jim Sauda, kano na siya Britel. Sa iyang recording nga nakuha na ako, gi-interview siya sa ginatawag nga kanang mga atheist nga radio station. Tapos kuha na siya kanang worldwide. Nga sa mga padayag ni Dr. Jim, nituo ang atheist. But pasabot nga kaning mga tao nga wala gatuo nga naay Dios. Atheist. Sulti niya. Nagatuo siya nga ang mga ginasulti ni Dr. Jim as a Christian tinuod. Pero ang pangutana niya mao ni, unsa man daay ng mga Christians nga martulibagbang baglagi na ilang kinabuhi nga ginatawag sila nga Christian. Siyempre gina-compare sang isa ka tao nga wala gatuo nga naay Dios. Kaning atheist na gatuo ni sila nga walay Dios. Makala sila ginatawag mga gilang Christian nga nga lahi man lagi na sila sa imuha. Compare sa kay Dr. Jim, lahi. Pas ni karon din sa atong surroundings, di ba mga Christians? Ano nga lahi man lagi? Tapos Christian, away silingan, pros Christian. Tapos unsa pa daw mga hitabuang nga murag kanang dili biblical ba, dili siya representable as a Christian. Nga tinuod yun nga Christian. Unsan tubang ni Dr. Jim? Kana sila Christian lang by name. Sa ngalan lang claiming nga Christian. Pero sa batasan dili. Mo bitaw nga ang belt dinhi is truth. Sa tuwa pa, once nga walay truth ang isa ka Christian, kay we are talking about Christian, kaya ang gigamit naton is Bible. Kaya ang Bible, kung magtuon ka sa canonicity, maunang textbook sa mga Christians. Mauna dapat ang lifestyle sa mga Christians. So, giuna ni Pablo dinhi ang bakos, kay ang Roman soldier, pag-prepare nila para sa pakig-away, for warfare, ang una yun na nilang isulog bakos dayon. Dili ni una ang shield o kun helmet o kun sapatos, bakos dayon na. So sa to pa, kanang ginasulti ni Pablo sa Ephesians chapter 6 verse 14 tapos mga followings. In order na siya. Bakos, belt of truth, breastplate of righteousness. Unsang sunod? Sapatos,
Sunod-sunod na shield of faith, tapos helmet of salvation, tapos sword. Nga ang sword ni Ana is still gihapon ang truth, gihapon na siya. So nag-start si Pablo sa truth, mo-end siya sa word of God. Pero ang foundation jud sa Christianity para makita sa imo nga sunod din na is breastplate of righteousness is truth. Kay mauna ang ato ang kung makita sa usa ka believer of the Lord Jesus Christ, dili lang sa pastor nga ginatawag o kung sa mga teachers nga ginatawag, tanan nga mga Christians ang involved din nga makita. Kay kung magtanaw na po sa ginatawag nga mentality, nga mauning principle, nga kung unsa ang naa sa imong huna, maod yun ang imong kinabuhi. Mauna ikaw, ug unsa ang naa sa imong una-una. Meaning to say nga nagauna pa kita Biblia, mga pulong sa Dios, nagarefer ba kita sa kamaturan sa pulong sa Dios. Wala po ko kasulti nga memory verse kundi truths from the word of God. No. Mga doctrines by doctrines, biblical truths. Kay kung unsa ang daan sa imong una-una, mauna ang imong lifestyle. Di ka makaiwas niya na maod yun na ikaw. Mao gani nga dapat ma-build up kita nga mga Christians, no, nga nagatuo kan Jesus Christ, nga He is God sa iyang persona, kag tapos gibayran niya atong mga sala, mao pinimi nga emphasis. Tapos namatay siya sa unod, nabanaw sa ikatulong nga adlaw, ni kayab sa langit og yara sto sa kamot sa Dios nga Amahan. Dapat founded jud ka. Ang pundasyon na nimo, ang pundasyon nato is kamatuoran. Meaning to say nga bisan unsa ka gubot ka naa sa kalibutan, dapat mapalig-on ka sa katawag nga kamatuoran. Kay kung walay kamatuoran, ang imong kaligunan dinhi sa kalibutan. Kung paano kita magfunction o kung ang Christian life magka-function siyang kinabuhi. Kaya ang normal nga Christian life dapat magtubo jud siya sa iyang Christian life. Dili lang magkapabilin nga tawag nga baby believer, no, babes in Christ. No, dapat magtubo jud. In other words nga pagbilib nimo kan Jesus Christ. Same gyapon nga scenario din Pero ang point is mag-grow ka in grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ. Kay after salvation, ikaw nga believer is still babes in Christ. Dapat mag-grow ka by learning Bible doctrine plus faith equals works. Mao na ning Christian life. Bible doctrine plus faith equals works. Kay mao ni makita sa imong life ang works. Ang Bible doctrine naga-work jud na sa imo nga kinabuhi by growing hangtod sa ginatawag nga super grace believer or ginatawag nga maturity. Kay after salvation, ginatawag na siya nga saving grace. Empty pa ang imong huna-huna bahin sa Christian life. Mauna siya ang Christian life, mag-grow jud ka normally. Daw pa sa bata ba? Ang normal nga bata, magatubo jud siya sa iyang physical life. At the same time, sa mentality niya, mag-grow jud siya sa iyang mga thinking, mga process nila siyang pagkinabuhi. Di ba sa una bata pata ang una-una nato, ang limitation niya na dis pagkabata. Wala nagahuna-una og unsa man ang una-una sa pagkakaroon nga daghan ka ng mga vocabulary dinha sa imong utak. Ako sa bagay sang high school ko, tamad jud ko mag-study, tamad jud. Pero sa math lang dra ta magdaog, pero sa uban nga mga bahin wala ko. Amo na nga pag-college ko wala ko na challenge sa mga vocabularies. Pero sa nagsika driver ko nga na ako'y suki nga mga elementary, grade 5, grade 6, mga 2 years yun ako, grade 2 years yun.
Pina-encourage ko sila nga mag-earn sila og vocabulary bisan uban nga mga mga estudyante. Gina-encourage ko sila nga mag-learn sila sang vocabulary bisan sa isa ka semana duwa lang ka words. Pag graduate nila 4 years, daghan na sila ma-intact nga mga vocabulary. Pero wala na ako naghihimo. Pero sa Christianity, dapat yun na kay pagtulunan. Kay nga naman, kung wala kay truth, wala kay ikabuhi. Wala kay ikabuhi. Meaning to say nga wala kay ma-apply sa imong kinabuhi as a believer of the Lord Jesus Christ. Kay we are an open book. Ang atong kinabuhi dapat na base sa pulong sang Dios. Dili sa unsa man. Ikaw nga Pilipino, kung adto ay ka sa uban nga lugar, uban nga nasod, mailhan jud nga Pilipino ka ba? Sa unsa man? Sa imong lifestyle, sa imong behavior, Pinoy jud ka. Pinoy jud ka. Lalo pa nga, halimbawa, maadto kag Amerika, tapos mo-order kag bulad, Pinoy jud ni ba? Mo-order kag ginamos, unsa ba? Pinoy jud. Kay ngano? Kay mauna ang naa sa atong kinaiya na. Sing gyapon sa kinatawag nga Christian life. Mauna nga kung wala na built-in sa imuha ang ginatawag nga Bible doctrines, by Bible doctrines. So mao ning ginatan-aw gina-estudyan naton nga Bible doctrine which is the armor of God. Gikan sa Ephesians chapter 6 verse 14 hangtod kag mga following din na nga mga verses. Dili makita sa ato ang kinabuhi kung di kita founded sa pulong sa Dios. Para sa una, young people pa ko. Tapos, nagminyo na gani. Pagkahuman, pag-abot sa seminary, nagpa-seminary kami actually sa Davao. Sulti ko, di ko pwede magpastor. Kaya nga di ko kabalo magbalay-balay o istorya. Mabungkag lang na ba? Kaya nakita na ako sa uban, gina-compare na ako sa uban, may man sila mo istorya, no? Ako di ko gusto mag-istorya basta kanang wala bitaw pundasyon o something ba nga kanang dili concrete. Walay pamatuod. Di ko gusto niya na. Mauna sa pagtuna kong mga doctrines na nga mga self-studies na ako, tapos mga Bible seminar, Bible conference ana, halimbawa kay Dr. Jim, Pastor Rick, Sir Darrell Anderson, no, kag draman sa mga pagtulunan sa uban, halimbawa nga sa kay Sir Darrell ka mga dispensational theologian din ha. So dito nako nagkuan murag nangisog na ba nga akani kinaanay pagtulunan na ako'y barugan. Kay dili tanan nga pastor eksakto ang pagtulunan kung unsa ka klase nga theologian. So nagatuon kita diri ginatawag nga classical nga dispensational theology. Mao na nga kada pulong sa Bible importante kayo. Same gihapon nga gikuan ni Pablo nga built nga mao ang truth. Ang pundasyon mao ang truth. So man makabarog ka no matter ang mga hitabo sa ginatawag nga kumbatan sa Roman soldier o kung sa atong nga Christian life tungod sa kamaturan. O bitaw na nga i-compare nato sa military karon. Pag hindi mo nahibalaan ang mga terminology nga ginatawag nga mga military minded, palpak jud ka sa encounter nga dili ka makapalo sa command. Halimbawa sa tuaron, ang atong utak civilian mentality kita. So, pag ato nimo sa halimbawa na ay kalaban, malisdan jud ka mang maneuver nga naay ginatawag nga opisyal nga high ranking nga mokumand sa tropa. Malisdan jud ka. Kay dili basta-basta pud ang training nila. Kay sa military dili man lang na tanan physical fitness nga kanang mo jogging ka din na army dancing ka unsa din na. No.
Na po na sila yung mga kuan, mga class, may mga class na sila. Kuan ba, may mga lectures. Kaklase po na sila, may mga lectures na sila. Bahin sa mga command, tapos mga posisyon, mga sa mga pamaagi. Mao na nga may ara sila sang commander in chief yung nga naga-lead sa military. No? Naadyo leader sa pagpalo sa command. Dili na sa pataka nga, sige, sulong, alabag no sa atras wa, atras. Dili. Mao na nga nidaog bitaw ang Roman soldier nga gibase ni Pablo sa Roman soldier. Roman soldier. Kay na-conquer, almost na-conquer nila ang world mo. Mao na nga na makastand jud sila, makabarwog sila sa ilang kaugalingon. So kani ang buto sa bot sini nga naa kay truth, no. Ang belt din is truth. Dili ni sa sulti nga with truth, kung dili nga ang imong doktrina nga gitun-an. In other words nga ang object of your faith, the doctrines. Kay kung magtuon kita sa ginatawag nga canonicity, kung paano nito nga ang Bible, kanang Biblia nato ron, before niya na, wala na siya mga verses, wala na siya mga chapters. Letter na siya ni Paul sa mga believers sa Ephesus. Sulat niya na. Sulat nga normal good. No. Pero later times, amo na wala ko natanaw, gibutangan na siya chapters, kag mga verses for the purpose lang sa ginatawag nga malukit nimo kung diin ka nagabasa. Pero normally sulat lang na siya. Nga sulat ni Pablo sa mga Ephesians. Dito sa Ephesus, mga believers sa Ephesus. So doctrine na siya or the object of your faith, that which is believed. Kaya ang pinaka-importante manggod para sa salvation is the object of your faith. Ang pinaka-importante din na is the object of your faith. Dili nga faith nga ikaw mismo nga nag-believe. So ang halimbawa sa salvation, ang object sa salvation nimo is the Lord Jesus Christ. The Lord Jesus Christ. Morning object of your faith. Sa to pa, kung wala ni ang object, halimbawa wala ni, ikaw, tao, kung wala ng object of your faith, na ka may faith? Wala. Mao na nga ang faith itself, nga mismo sa iya kaugalingon, ginatawag na siya nga non-meritorious. Kanang wala din na ang katakos. Dili. Ang may merit is the object of your faith. Mao bitang sulti nila nga, tuo lang gud la bitaw makuha sa imo. No, dili, dako ang nakuha sa imo. Ang unsa man, ang imuhang faith. Kay ang imong pagtuo nga sa object of your faith, maunang magadala sa imo hangtod sa eternity. Meaning to say, pag mali ang imuhang object, impyerno jud ka. Pero pag tama ang imong object nga imong ginatuohan sa eternity, palangit jud ka. So dili sulti nga wala bitaw may kuha sa imo. No, dako. Gihuptang ka sa imuhang faith. Kay kano man unsa man day ang pagtuo? What is faith? Daghan kay nagasulti no. Tuo lang ko, tuo ana. Unsa man ang faith? Nagatuon man gud ta diri kanang daw halos pa lang kada pulong na ay ginatawag nga definition of terms. Kada pulong. Mo nang ginasulti po nga words are important. Dili na siya basta pulong, importante kayo. Now ang pagtuo, ang but pasabot sa pagtuo is ang imong trust, ang imong pagsalig. But pasabot niya na ang imong pagsalig, confidence.
confidence sa kamatuoran, veracity, kag and truth of to someone, sa object of your faith. Mo nang pasabot sa pagtuo. Min kasi ang imong confidence, ang imong trust sa kamatuoran ug sa kinaiya sa isa ka tao. Pag nituo ka dinha, nagpaidalong pa sa iyang gahom. Maunang pagtuo, gihatag nimo ang imong future dinha, ang imong kinabuhi. Basta ginatuohan mo na. Pas na karon sa imong lingkuranan, sa imong bangko, nagatuo ka nga gasalig jud ka nga makaya niya ang imuhang kabugat. Mao na nga nilingkod ka. Pero kung dili niya makaya ang imong kabugat, may pagsali ka pa din na. Mulingkod ka pa, mapusnak ka. Lalo pa kay Ellen, delikado kayo. So, gapangita yun sa lingkuranan ka ng masecure yun siya ba? Di na ang imong pagtuo nakasalalay. Or else, dakong disgrasya. So, mao nang importante nga gihatag ni Pablo dining ang belt of truth. Tanan, all truths. By the way, ang Christian growth, gatuo ko nga 100% na. Kada grow nimo sa imong pagtuon, nagagrow ka 100%. Dili nga moabot yun ka dinhi. No. Tungod lang nagapurso ka for growth, spiritual growth, nga Bible doctrine, plus faith, siyempre ginatuuhan mo. Basta ginatuuhan mo, makita yun na siya, may works yun na siya. Kay ang faith naga-work yun siya. Ang principle din na nga ang faith may work dun siya. Sa tuwa pa, bisan unsa ang imong ginatuohan nga ang naa karon sa imong utak, bisan mga previous, makita jud sa imong kinabuhi, may epekto jud na siya. Dili na pwede nga nituok lang sa isa ka butang o unsa man na dira bisan mga istorya or something somewhat. Tapos wa lang, no, dili. Makita jud na sa imong kinabuhi. Tuo ka ba nga 1 plus 1 is equals to? Makita nyo na bisag asa ka madto. Kay ang pagtuluhan 1 plus 1 is equals 2. Pero pag dili ka nito edi isulat nimo nga 1 plus 1 equals 3. Na ganito nagsulti sa kwapon nga 1 plus 1 equals 1. Na mga logic nila ba? Tuo ba na? 1 plus 1 equals 1? Well, damo na siya klase nga pamagi, no? Ay prasa karon, kung ibutaton sa biblical. 1 plus 1 equals 1. Kay ngano man, kay ikaw nga Gentile, kita Gentiles man ta. Dili kita Israelite, dili kita Jew. No? Kay ang isa ka Gentile, tapos ang isa pod ka Israelite o Jew, pag believe niya kay Jesus Christ, mahimo na silang isa. Sa unsa kabot ipasabot? Diri lang ta. Believe kay Jesus Christ, mahimo silang isa nga kabahin sa spiritual body of Christ. In other words nga, ikaw nga Gentile, pag believe nimo kang Jesus Christ, kag katong Israelite dito sa ilaha, nag-believe kang Jesus Christ, mahimo ka nga Christian, kabahin sa spiritual body of Christ, or ginatawag nga Christian. Kaning Jew, Israelite na siya. Nabalaan yung Jew, Israelite. Gitawag na sila karon nga Jew kay tungod kay gikan sila sa Juda nga tribo nga nasod. Nga kwan kanang tribo sa kay Juda. Kay nawala naman tong 10 tribes, no. Ang 10 tribes nawala na, mao tong ginatawag nga Israelites.
Para for clarification, mao ning gawas niya. Kanang mapa sa inyong Bible, mao ning Mediterranean Sea. Dinhi ang Egypt. Ang 10 tribes, gitawag na siya karong Palestine. Kani siya nawala, gitawag na siya nga Israel. O Israel nga makita na siya sa north nga side. Kag diri sa south, duha ka tribes lang, 2 tribes. O gintawag ni siya nga mga Jews. O kani siya na-compose ni sila sang Judea, Judah, o Benjamites, Benjamin. Kaya Israel manggod, kuan manggod na sila, 12 tribes manggod na sila. Kani nawala na ni ron, wala na. Na-erase amo ni nabilin. Og si Jesus Christ o Dios siya. Remember nga kaning atong Bible nga ginatun-an as Christians, dili ni atoa. Iyan isang mga Israelites or 2 tribes nga sa Judea. Si Jesus Christ nga imong ginatuuhan, kung nagtuo ka, dili na sa Pilipino. Israelite na siya. 100%. Ang iyang dugo, Israelite. So kung nagatuo ka sa kay Jesus Christ, Hudiyo na siya. Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, Diyos ni Moses, Diyos ni Pablo, nga Israelites tanan. So wala kitay ato ang Diyos. Ang Diyos nga imong ginatuuhan is the God of the Jews. May Jesus ba kita din eh? Wala. For salvation? Wala. Kani po day. Tanawon yun ako na basta Colossians. Sa Colossians. Colossians chapter 4 verse 11. Tanawon. Colossians chapter 4 verse 11. Ako nang di ginapakita nga naay Jesus pud sa Bible nga dili si Christ. Colossians 4:11. Colossians 4:11. Colossians. Sa New Testament. Ako gani, di gani ako memorize ng Bible po. Colossians 4:11. Kinsa daw nga Jesus? Aw. Ano? Ulay Jesus dira sa Imalin? Justo man yun diri. Justo. Sige daw, palihog daw basa. Asa sa Bisaya. Oo. Ang first part. Nangamus ka usab si Justo nga gianggaag Justo. Ay. Anong spelling si Juso? Josue. J. J ano to? Parang Josue, Time pa. Ano? Josue. Isyo. Josue. Josue. Mo nang kuyaw karon. Sa imo daw. Jesus din sa Tagalog. Jesus das Tagalog. Jesus sa English. Sa English, Jesus food. Oh. Jesus is called Jesus. Amo na ron. Pero ang point nako din mo na sa English, kag sa uban, luwa sabi kay Linda nga sa iyang Cebuano, si Jesus siya nga hustos. Ang nindot baka na magtuon bitaw ka mga komplikado bitaw nga nasa Bible. Bisan pa sa uban po nga mga pagtulunan.
Kay mag-learn ka ba, mag-dig up ka, i-search nimo. Kaning Jesus, English na siya actually. Ang tama po to si Undo. Ang iso is Greek. Ang iso. Ambot kung may o ba? May o ba? Iso is Greek. So kung sa gimbad-bad siya, na Jesus is English. Anong kailin lagi? Josue. Tingano kana siya is Hebrew. Kay ang iso nga Jesus sa iso sa Greek, Jesus sa English, sa Hebrew is Joshua, Josue. Mo na nga pag anak kay Jesus Christ, wala sila natingala nga unique ang pangalan ni Jesus. So ang ginapinpintan ko din nga sa Bible dili lang si Jesus nga Christ, kung dili na po Jesus nga Justos. Manang Colossians chapter 4 verse 11. Pero pastor, tanong ko pastor, kasi yung pangalan kasi ng Jesus yung time na giano ni Angel Gabriel. Parang late na lang kasi yung si Jesus nga gi-called sa Justos. Wala sa Old Testament? Hindi ho, yung point ko lang doon, yung pagkasulat kasi nung nung si Angel Gabriel, sabi niya, pangalanan mo yung anak mo Maria ng Jesus. Tama yan o. Tama. Baka, gisunod na lang po dito sa Colossian, na ipangalan yung anak niya, nakagaya ng Jesus. Parang ganun lang ba? Sino bang nauunang nasusulat? Yung Siyempre. yung declare o yung si Colossus? Siyempre si Jesus Christ yung declare ni... Nagsuon na lang siya. Ano? Nagsuon ba? Ipapangalan na lang ba? Itong sa Colossus, ipangalan na lang noon yung Jesus doon. Ay, mao po niya. Pero yung original talaga, yung si Christ, Jesus talaga. No, mao po niya. Paano na to ang trend? Ang dagan ba? Kuna mo niyang history. Tapos si Jesus din kaya nabata si Jesus mga 4 BC man. Ang pangalan niya nga is si Jesus. Nag-istorya lang tadi sa English. Well, before kay Jesus Christ, naanay pangalan nga Jesus. Kag after kay Jesus Christ, maunong Colossians 4:11, naanay pangalan nga Jesus. Kaya lang, kaning nga Jesus, lagi pangalanan, but pasabot nga Jesus, kanin siya is si Kristo, nga si Jesus Christ. Si Jesus nga Christ. But pasabot nga Emmanuel, nga God is with us. Lahi siya nga Jesus nga Justos, ug lahi pa siya nga Jesus before, prior sa pag-anak sa iya. Mao na nga pag-anak kay Jesus nga the Christ, kag remember nga sa ilang panahon walay apelyido. Isa lang ang ilang pangalan. Mao na nga kani siya si Jesus sa iya sa interlinear, makita nimo, the Christ. May naa siya definite article. Kay no other Jesus nga Christ, si Jesus nga anak ni Maria kang ni Joseph. Kay kung walay definite article na ay uban nga Jesus. Si Joshua o si Josue, pastor, dili ba sila... Now, ari maune kay dito sa kailin is Josue. Sa Hebrew, ang Joshua is Jesus. Kumbaga pa, daw nagasulti ka lang nga. Sa Amerika, walay saging dito. To ba mo? Walay saging sa Amerika. Pero banana na Paras po sa kwan. Sa Old Testament, walay Jesus din na. Kaya ang ilang lingwahe is Hebrew. Pagtunga sa Greek, dito ni gawas, gagin translate ang pangalan nga Joshua o kon Yeswa nga mao si Jesus. Actually kaning Joshua ginahimo nila na nga Yeswa o kon Yeswa. Tapos Joshua. Ito presentong barkada na ako, amigo na ako nga Koreano ba si Bo and si. Actually pag pronounce ang
Primero choy. Pero chi di ay na silang pa-pronounce. Chi. Buin. So sa Pinoy di ay kay Bernabe. Sa English Barnabas. Pero sa Korean connect ay no kay unique ba kay Buin. Buin chi. So dira nimo makita kung paano mga kumbaga pag mga clarification ba sa mga terminology sa mga pangalan. So kita. Tapos na po nangutanas ko kana mga dig-in na ba mga further studies. Sa litra ba sa Hebrew na by J? Kaning J? Wala. Ang naalang sa ila is Y. Pero how comes nga nagka-Joshua, or ginatawag nga Jehovah? Amo na po ng mga pangutana. So, muna ito mga pagtulunan. So, mao nang ban kaning tawag ni nga ma-expand nimo ba ang imuhang sa pagkilala Dios sa kay Jesus Christ. Mao bitaw nga importante kay ang Bible doctrine, no? Mga biblical truths nga mao ang belt nga giuna John Pablo. In other words, pag walay truth ang Christian, nasulti nga turotot yun yung kinabuhi. Dili makita sa iyang tinuon nga pagka-Christian. Christian lang siya by name, pero sa iyang behavior, attitude. Kaya sa pagkatinuod, once nga Christian jud ka nga nagagrow ka in grace and in the knowledge. Knowledge jud. Wala emotion din nagatuon kita rin by knowledge. Kaya ang Christian life is a life of thinking. Huna jud, wala emotion. Kang emotion, wala na sa gating. Nervyos lang imuha din na. Thinking jud, nga balik yung ka base sa pagtulunan. Nga kung walay foundation sa ginatawag nga belt nga mao ang truth, dili makita sa imong pagkatinuod nga Christian. Dili. Christian lang by name. Kaya ang tinuod nga pagka-Christian, kasaligan jud ka. Kasaligan jud ka. Ang ubang nga tao di mo salig sa imo, pero kasaligan jud ka. Kay ang imong ginakinabuhi is kamatuoran sa pulong sa Dios. Truths from the Word of God. Mao nang pinaka-importante. Maduda lang ng iban sa imo, pero kasaligan yun ka. Kinatoy isa ka pastor nga nagsulti siya nga hindi daw pwede nga ang isa ka Christian dili kahimo og sala. In other words nga ang sin daw is unavoidable. Dili daw pwede kalikayan makahimo jud kag sala. Abi mo sa una nako siya. Pastor to siya, kanang una pa to ko Veterano na to. Una dahil nga una na ako. Wala ko'y pagsalig sa imo. Hindi ka kasaligan. Kaya ikaw nga Christian, dapat kasaligan jud ka. Nakita pagtulunan niya na ginatawag nga volitional perfection. Ginatawag na siya nga volitional perfection. Perfection. Dili siya ginatawag nga sinless perfection. Sinless. Kaning volition by choice. By choice, perfect ka. So makita na mo na sa King James nga Operation Cry, KRRY. Nga acronym. Ngabot pasabot sa ginatawag nga volitional perfection nga ikaw nga anak sa Dios, ikaw nga Christian, dili ka na ulipon sa sala. You are not slave to sin. Dili ka ulipon sa sala. Kay ang paghimog sala is a matter of choice. So, ikaw sa ginatawag nga volitional perfection, ikaw nga Christian, pwede nga dili na maghimo og sala. Dili bot pasabot nga sinless perfection. Kung dili sinless. nga kadugay nga sa dugay nga nagamature ka nga nagamature ang imong una-una nga sa pagpakasala ga inanam og kawala kay ang ma-apply karon sa imong kinabuhi mauna ang pulong sang
Dios. Halimbawa karon, sa una nga pangutana, unsa bang nasa imong una-una? Comparing sa pulong sa Dios, mao na imong lifestyle. Well, kung mao ni imong una-una, halimbawa kung mao ning unod sa ato ang una-una, ang Bible mao ra ni. O kung ginatawag nga truth, biblical truths, mao lang ni. Puros na tanan system sa world. System sang world. Cosmic. Cosmos. No? Pero pag ibali mo na siya. So, but pasabot nga mao ni tanan ang ma-apply sa kinabuhi. So, gamay lang ang truth. Pero kung ang Bible truth is daghan na, tapos ang cosmic is gamay na lang. So, daghan na ang ma-apply sa imong kinabuhi nga Bible truths. Ang iya sa kalibutan o tawag kalibutanon, cosmic system, gamay na lang ma-apply. Mas labaw pa. Kung daghan na kaning truths, gamay na lang yun ang cosmic. So, mas gagamay ang imong huna-huna sa paghimo og sala. Kay kung unsa, mo na yung principle, kay kung unsa ang nasa imong huna-huna, mauna imong batasan. So, kung biblical truths ang naapirmi sa imong huna-huna, mauna na imong batasan. Nasulti ni Paul sa Corinthians nga, we have the mind of Christ. Kaya sige man niya ginatudloan, sige man sila, tapos ginatudloan niya, sige man ginatuuhan nila pirmi ang mga ginasulti ni Paul, wala tuo pirmi. So mas nagagamay, nagasinless sila. Mao na tawag nga volitional perfection, nga ikaw nga Kristiyanon kasaligan ka nga pwede nga hindi ka makahimo og sala. So meaning to say nga ang paghimo og sala malikayan. Pero pag walay kamaturan sa pulong sa Dios, di ka kalikay. Tanan nimo ginahimo isala. So na kita pagtulo ng dinhi nga ginatawag nga old sin nature, doctrine of sin. Bahin sa ginatawag nga old sin nature. Gatuon gyapon kita sa ginatawag nga doctrine of sin. Unsa ba ang sala? Si Lucifer, wala man to nangawat, wala man to namutbot. Nakahimo lagi sala. Pagsulti lang niya nga, I will sit my throne above the stars of God. I will be like the most high God. Nahimo siyang Satanas. Si Adan, nikaon mo lang to sa bunga sa tree of knowledge of good and evil. Dili to mansanas ha. Kaya yung Bible is silent. Basta bunga sa tree of the knowledge of good and evil. Nikaon mo lang siya. So, nakahimo siya sala. Og ang tanan nga tao nga na mataw sa similya sa lalaki, tanan makasasala. Munang bata di ka kasulti nga, ay anghel jud siya. No, dili. Makasasala na. Tanong ang behavior. O pag anak ni Elena, tanong ang behavior sa bata, di ba kay makita jud nimo ang old sin nature. Pasaway jud na siya. Mga bata, pasaway jud na. Bisa magkinaunsa kay amo nang tawag nga gina-personification nila ba? Ang personification nga makita jud nga naay jud old sin nature ang tao. Mao na nga ang tao nga walay balaan nga espiritu, dili Christian jud. Mao ni para na sa mga Christians. Nga kanang dili jud Christian nga wala nito nga si Jesus Christ is God. Tapos dibayad sa aton mga sala, namatay sa unod, dabanaw si katadlong adlaw, ni kayop sa langit og yaras to kamot sa Dios nga man. Ang ilang ginahimo tanana bunga na sang sala. Bisa magkinaunsa. Bunga jud na sang sala. Amo na lahi ang Christianity og lahi pod ang dili Christian. Nga para sa tuwa dinhi nga halos pa lang Christian nimo. No, dili. Christian lang by name. Pero sa ilang lifestyle, di makita nga Christian. Kiiba yun. Sige.
sa aton nga pag-close. Mag-pray ta, no?